Hello mga ka-viral! Welcome to Viral Post TV na kung saan tatalakayin natin ang mga nag-trending sa social media universe. Kung bago ka sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe at hit notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Ayun, good day guys. Pag-uusapan natin tong mga ilang araw na marami naglalabasan na kung babalik nga ba ang ABS-CBN. Kasi may naglalabasan na babalik daw ang ABS-CBN sa dating nitong frequency. Alam naman natin na wala ng franchise ang ABS-CBN. Pero matunog ngayon na para makikipag-partner ang mga bilyar sa pamamagitan ng All TV pala, na kung saan dating yung frequency na gamit nila ay pagmamayari ng ABS-CBN dati. So, alam naman natin na ang channel na yan ay nagkaroon dahil sa pamamagitan ni Duterte, na kung saan tinanggalan niya ng prangkisang ABS-CBN at nawala ang dalawang frequency nito, na kung saan nakuha yata ng, di ko alam kung sino yung isa nakakuha. Nakuha rin ng nila Kibuloy yung isang channel ng ABS-CBN. So, itong kay Villar, ito yung nakuha nila yung channel 2. So, nung nag-launch sila nung September 2022, nag-try ang All-TV mag-produce ng mga original na programa nila, tulad yung kay Willie Revillame, dalawa yata yun, kay Tony Gonzaga, yung Tony Talk, at yung parang morning show yata na kasama si Rupa. Hindi ko alam kung sino yung iba niya kasama. Yun, at iba pa. May mga Korean din na nakalagay doon, Korean na palabas. At the same time, yun nga, mga lumang pelikula. Pero hindi ito nagtagal, siguro mga 8 months lang. In-announce yata nila na i-stop nila yung programa ni Willie Revillame, Tony Gonzaga at yung morning show dahil na rin sa kakulangan ng pondo. Sinubukan din ng All-TV pala na mag-acquire ng mga palabas ng ABS-CBN. Ayan, yung mga nakikita ninyo na pinapalabas, yung mga old na palabas ng ABS-CBN, yung mga napaglumaan, at saka yung mga old movies din nila. Nag-try din sila ng mga Korean novela na yung mga bago, pero bigo pa rin silang makalaban sa dalawang TV network ngayon, which ang TV5 at GMA7 when it comes sa ratings. Pero kasi itong last December 2023 Christmas party ng ABS-CBN, nagbitaw yung mga executives na 2024 better comes. So, there's something good news na darating, na magandang balita itong 2024. Pero ang unang bumungad dito ay yun nga, yung Sky Cable, inaprobahan na ng government ang pagbili ng PLDT sa Sky Cable, Sky Fiber. Kaya nung na-approve itong kapapasok lang na taon, ang dami nalungkot kasi magsha-shutdown na ang Sky Cable sa February 29 yata, at yung Sky Fiber lang ang ititira ng PLDT according sa napag-usapan ng mga Lopez at ni MVP. Ayun. Alam naman natin ang Sky Cable ay ang pinakamatagal din na company ng ABS-CBN. Mga nasa 30 years na yata. Ang Sky Cable din ang huling damage na ginawa ni Duterte alay sa ABS-CBN. Nauna na rito ang pag-approve ang disapprove ng franchise ng ABS-CBN dahil ang ABS-CBN dahil pinagtulungan ng mga Duterte at ang mga Congress na pagtulungan na yun na disapprove nila ang franchise ng ABS-CBN dahil sa mga akusasyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatunayan. Yun, halos lahat ng ABS simula nung nawala yung franchise ng ABS-CBN, sunod-sunod ng mga company under ng ABS-CBN ang naubos. Kaya ang ginagawa ng ABS-CBN ngayon ay nag-concentrate sila sa content. Sinubukan din makipag-partner ng ABS-CBN sa TV5, pero kalaunan ay hindi ito kinontinue dahil na rin sa pangingialam ni Marcoleta. So, yun nga. Dahil sa ngayon, nararanasan din ng mga bilyar ang malugi after 1 year ng operation nila. Yun, pinagtatanggal yung mga original na nilang programa. Yung kay Willie, kay Tony, kay Rupa. Pero bumalik yung ugong-ugong na pagbabalik ng ABS-CBN sa dati nitong franchise. Paano kaya mangyayari to? Yung partnership, buyout of sales,
etc. Kamakailan ay gumawa ng ingay si Marcoleta na nabalitaan nito na ang TV5 at ang ABS-CBN ay magpa-partnership. Ang naging resulta ay na-cancel din ito dahil sa pangingialam ni Marcoleta. Napigilan ba ni Marcoleta ang partnership ng mga Romualdez sa ABS-CBN sa pamamagitan ng teleradyo serbisyo at radyo 630? Hindi. Napigilan ba ni Marcoleta ang A2C block time ng ABS-CBN at Eddie Villanueva na may-ari ng Jesus is Lord movement? Hindi. Tandaan ninyo si Marcoleta ay isang supporter ng INC. Ewan ko lang kung tiba siyang membro or alam ko bawal sa INC ang pumasok sa politika. So, if matuloy ang partnership ng ABS-CBN at All TV ng mga bilyar, mapipigilan kaya to ni Marcoleta? Yan ang magandang tanong. Pero pag ang comment ko, siguro bago yung comment ko, subscribe muna kayo sa Tito Cars at saka sa Viral Post TV sa YouTube channel. Comment ko lang dito is kung talagang kung legal naman yung pagpasok ng ABS-CBN katulad na sa TV5, wala na siguro magagawa dito si Marcoleta. At saka kutob ko, kung meron silang pagkakataong into 2020, dapat bilisan na nila bago dumating yung presidential election or yung senatorial election sa 2025 at presidential election sa 2028. So sana makabalik sila kasi grabe yung parang ito yung pinaka successful na multimedia channel sa company sa Southeast Asia pagdating sa entertainment. Nawala lang dahil sa pangangialam ng mga politiko. Hindi naman natin sila masisisi, lalo na yung halimbawa yung kay Villar, kaya rin siya natalo si Villar dati, sinisisi niya yung ABS-CBN kasi nga ang ABS-CBN marami na rin na panalong mga politiko to. Yung kahit endorso lang na panalo nila. Kaya nga si Villar, pinipilit niyang ipasukin ng media. Siyempre, may pinangangalagaan silang business, yung real estate, malls, etc. So, yun lang ang masasabi. Kung nagustuhan niyo yung reaction ko, subscribe lang kayo at mag-comment lang kayo kung ano masasabi niyo. Maraming salamat. Thank you. Muli, dito nagtatapos ang aming video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, subscribe na at hit notification bell para laging updated sa aming mga bagong videos.